Hello po. Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay Anuibi. Anuibi ng September 2024. September 9, 2024 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6:35 ng umaga. 6:35 ng umaga, Lunes. At ito nga, nais kong mag-vlog patungkol dito sa nahuli ba o sumuko si Kibuloy? Yan ang title ko, Nahuli ba o sumuko si Kibuloy et al. Yung mga kasamahan niya. Ay ako po ay natutuwa dahil mayroon tayong pag-uusapan na matagal ko nang sinasabi pero sa ngayon may example talaga. Opo. At ako ay natutuwa dahil madidiscuss ko ito ng maganda. Opo. Dahil nga dito sa controversy ngayon na nahuli ba o sumuko si Kibuloy. Ayan po. Mabibigyan ko ng example kung ano yung corrupt communication. Yan po, nagpapasalamat ako dahil madali nating maintindihan. Opo. Dahil nga may example. Ang sinasabi kasi ng mga kabig ni Kibuloy, sumuko. Sabi nila, di ba? O kusang sumuko. O, ang sinasabi naman ng mga panig ng gobyerno o panig ni General Torre ay nahuli. Opo. Pero sa akin, walang kwenta yan. Walang kwentang pag-usapan yan. Opo. Ang mahalaga po ay ano yung aim, ano yung pakay, o ano yung objective. Kung nakuha ba yung objective o hindi. Yan po ang mas mahalaga. Hindi na mahalaga yung sumuko o nahuli o sumuko ba. Ay walang kwenta yan kahit na isang araw mong pag-usapan yan. Wala din yan eh. Yan po ang tatalakayin ko ngayon. Wag po tayong padala sa ganyan. Kasi alam ko yan, propaganda yan eh. Yung word po na mayroon tayong word na ginagamit, pero hahanap sila ng word na medyo iwa-water down. Opo, ganun po yan. Iwa-water down. Yung salita na nahuli o nasukol ay medyo aayusin nila yan. Gagawin nilang sumuko. Di ba? Para may kaunting parang advantage si Kibuloy sa propaganda. Ayan, propaganda lang yan eh. Opo. At yan ang tatalakayin ko ngayon, pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na pasalamatan ko po yung mga subscriber po natin. First batch po ito, salamat po sa inyong lahat. Ito po sila, si Rosana Narumi ng Japan, Al Ulalia ng Bacolor, Pampanga, Livlagger. Salamat po sa inyong lahat, Alex Sarmiento, Dolor Garcia ng Milano, Italy, Nana TV ng Bahrain, Will Utaib ng Laguna, Nelson Balyaran, Julia Magbanua ng Singapore, Andri Deliver, Arnold Pernan ng Cebu, Larry Nalbais, Josia Lan, Elenita Sklapler, Ben Puno, Leti Peralta ng Mamburao Occidental, Mindoro, Maribel Baligat Culio, Querty Q, Jonah M, Rinaldo Abintino, Mel Herrera ng Evanston, Illinois, Ernesto Aburque, Placer E. Duarte, Yasmin San Juan,
Roman De Paz, Mary Grace Santos, Pacmando, John Cabrera, Luwin Sigako, Ike Maglasang, Linda Trasmonte, Linda Walton, Sasha Andigwid, Lini Bungat, Agripino C., Eduardo Gonzales ng Singapore. Ito, nag-comment na naman siya kahapon. Sabi niya, naniniwala siya doon sa aso, yung diniscuss ko kahapon. Opo, at i-discuss ko na naman ngayon kung may pagkakataon. Ako rin ay sanay ako dyan sa aso eh. Opo, sanay ako dyan. Bumble D, Di Juana Duco, nagpapasalamat pala ako doon kay Eduardo Gonzales dahil kinumpirma niya na may kinuwento siya na tuwing siya ay dumarating galing ng abroad, ay yung sasakyan niya ay pinapalibutan ng aso niya. Ay hindi naman siya nakikita, ay galing siya ng airport, pero alam kung anong sasakyan ang ang sinakyan niya. Siguro grupo yan o kahit na isang sasakyan ay bakit papalibutan na nila? Ganun, hindi ba? Yun ang sinabi niya sa akin. Sinulat niya. Sana tayo. Si Ernesto Honrado, Josephine Lucas, Bert Abogado, Dimitrio Pascual, Soledad de Maculangan, Brenda Martin, CJ Torrio, Melchor Torrentino, Brother Pacamara, Manuel Lim, Danilo Magno, Lawrence Alindayo, Edelberto Infante, Boss Reyes, Paul Vincent Lim, Sonny Gaya, Rupino Baldos, Betty Velasco, William Elay, John D5, Victorino Rifran, Norman Nabatar, Bonifacio Abela, Danilo Magno, Carl Alman, Salvi Ibanez, Domus Ticton, Tib Mercado, Bernadette Francisco, Yoser P.O., Cyril Andres, Hermihenil Nogardi, Rubin Delpin, Mama Gina, Lanzo Mintak, Leonardo Asibis, at saka si Jose Tosi. Salamat po sa inyong lahat. I hope I pronounce your name correctly. I love to pronounce your name correctly, but I don't know if that is the correct pronunciation. But I love to pronounce your name. Ayan po At salamat po sa inyong lahat. Ito naman po ang mga vloggers na nire-recommenda ko po sa inyo na ating panoorin: si Michael Apasible Bulletin, Attorney Enzo Recto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tuto Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo Lang To, Christian Isguera, PMTGR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Tours, Divina Apostol, CG Pichchay, Kapihan ni Art at Ago, Demjus Johnny Kakamping, Ang Batas with Attorney Claire Castro, at saka yun si Kawaldi Carbonel. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan sa kanila, at nakikita ko po na yung sinasabi po nila ay talagang para po sa bayan o sa ikabubuti ng bayan. O sige po, at tayo po ay tuloy-tuloy na sa ating discussion. Nahuli ba o sumuko si Kibuloy? Ay walang kwenta pong pag-usapan yan. At ito po ang nakasulat sa 2 Timothy chapter 2 verse 23. Avoid, sabi niya, but avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate strifes. Nakakakwal lang yan ng tensyon o kaguluhan. Yang ganyan na walang kwentang pag-usapan. At alam nyo po, ang salita po kasi ay nag-i-evolve yan o nagtatransform. Kung minsan po ang salita ay naiiba ang meaning, depende po yan kaya useless na pag-usapan yan. O kaya yung nga sinasabi ko, ang iba ay nag-iimbento ng ibang salita. Kaya nga po, yan ang sinasabi natin na corrupt communication. Sumuko, sabi nila, ay, sa akin ay okay lang naman yan Basta
ang kwan dyan ay nasa custody na siya ng Philippine National Police. Kahit na saan siya sumuko o sino ang nakipag-negotiate, wala po yan. Ang mahalaga po ay na-obtain yung objective. Ayan po, ulitin ko, but avoid, 2 Timothy chapter 2 verse 23, but avoid foolish and ignorant disputes, knowing that they generate stripes. Ayan po, Ngayon, ito sa Titus, ganun din yan Sa Titus chapter 3 verse 9, but avoid foolish controversies, genealogy, arguments, and quarrels about the law, because these things are pointless and worthless. Ayan po ang sinabi, sulat kay Titus ni Apostol Pablo. Sinulatan niya si Titus. Opo. Kwan niya ito yung new converts niya ito si Titus, na ang pagkaalam ko dito, dating alipin ito na nakalaya. O dating fugitive o bilanggo na nakalaya. Ang sinabi niya ay, but avoid foolish controversies, genealogies, yung lahi, mga lipi, o saan nanggaling, arguments and quarrels about the law. Hindi ba? Ayan, ang linaw yan Wala namang mananalo dyan sa law. What is legal and what is not legal wala pong mananalo dyan. Yan ay minapanipulit lang yan ng mga attorney o yung mga learned people para may pira sila. Ganun lang po yan. Yan ang nilalakad ko noon pa. Opo, ang tignan natin yung righteousness. Opo, hindi po yan ano ba ang lawful. Di ba? Nagkukontrahan po kasi ang batas kung minsan ay kahit na nga yung huwag kang papantay pag ikaw ay nagipit ay pwede naman na ipagtanggol mo ang sarili mo di paano yung batas na yan, hindi ba? Na huwag kang papatay ay kung pinagtatanggol mo naman ang iyong sarili, hindi ba? So every case is different. Kaya nga mahirap Yan po ang sinasabi ko sa inyo. Now, Ephesians 4, itataas ko lang po verse 29 po. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, to the use of edifying, that it may minister grace unto the hearers. Ayan po nakasulat. Let no corrupt communication proceed out of your mouth, but that which is good, to the use of edifying, yung makaka-construct daw o constructive o makaka-develop ng tao o yun nga, yung edifying means constructive ito ano ba yung kino-construct? Ay yun nga, yung para dumami ang tao na maliligtas o makakapunta sa kaharian ng Diyos. Ayan po ang ibig sabihin yan. Construct. Hindi po dun sa construct na yayaman ka o hindi po. Hindi yung ganun. Na ikaw ay makaka-construct ng building. Hindi po ganun. Construct yung tao para maligtas. Opo. Ano daw ang gagawin? But that which is good for the use of edifying. Yan nga, for constructing. Ayan po. That it may minister grace unto the hearers. May kwan. Yang grace parang kwan yan parang blessing. Ayan po.
Ngayon ay ang kuwan ko diyan, ang masasabi ko diyan, ito si Kibuloy ay kung sumuko man siya ay dahil siya ay nagipit o siya ay gipit na gipit na. At diniscuss ko na yan kahapon, i-re-replay ko na naman dito. Ang PNP kasi mayroon silang asset o yung intelligence gathering. At ang intelligence gathering po ng PNP, iba po sa Army. Magkaiba po yan. Real time po sila ito. Real time. Kung minsan nga kasama nila yung asset nila sa operation, naandun mismo na ituturo, o yan ang bahay, o yan ang kwarto, o yan ang tao, naandyan yan. Real time po yan. Yun ang number one, hindi ba? Pangalawa, may mga aparatos sila na maaring nanggaling sa US na kung nanonood kayo ng gira na nangyayari dyan sa Hamas, dyan sa Israel po, dyan sa Gaza, na imamapan nila yung tunnel Alam nila ang lalim, alam nila ang laki, na imamapak nila saan na ang exit. Ay paano pang lulusot yan si Kibuloy? Kahit na andun siya sa lungga, ay nakukuha siya. Useless na nga ngayon yung kwan Yung mga bunker na yan o yung mga tunnel na yan, useless na yan. Kasi nga, nakukuha na ng satellite yan sa itaas ng technology. Paano kang, di mas lalo kang nadihado kasi na-identify ka, na naandong ka at nakakonfine ka lang dun sa maliit na area. Hindi ba? Ako, parati akong nanonood yung nangyayari dyan sa Hamas na yan. Para lang po yan ng parang yung Great Wall of China. Yung Great Wall of China, natayo yan dahil yan ang depensa nila sa mga barbarians. Nilulusob sila paragi. Naglagay sila ng Great Wall of China. Ay ngayon ay may iloprano na, hindi ba? Baliwala na yan. At hindi lang yan. Pati nga dyan sa Fort Bonifacio, hindi ba? Makikita natin yung mga adobe dyan na mga matataas na wall, hindi ba? Na halos ang kwan ay bahay na, hindi ba? Depensa po yan sa mga intruder o sa mga sasalakay. Pero ngayon hindi na uubra yan Hindi na uubra. Ngayon ito mga tunnel na ito, hindi na rin uubra yan kasi nadidetect na po yan sa itaas. At ako, naniniwala ako na nakukuha pa yung pag-uusap dun sa loob Yung busis, sinong may busis, alam na nila yan. At lalo pa, nung sinabi ni General Torre doon sa Senate hearing, sinabi niya na bumubutas kami kanya pababa. At alam namin na dumidikit na kami doon sa tunnel nila. Ay pag nadikitan yan ng 1 meter yan o 2 meters, ay kuha na yan. Makukuha na yung sound doon at madidetect na sinong may busis niyan. Ganun po ang technology. Hindi lang doon sa itaas, ay ang tawag dyan ay eskwalado na yan Na-pinpoint na nila kasi sa side, bumutas na sila na pwede nilang ilagay yung mga gadget nila, pag-aralan nila sino ang naandon. Ay sa simula pa, sinasabi nila si Kibuloy ang naandon at saka yung 5 kasama niya na mga wanted din. Bakit nila ma-identify yun? Ay sa bagay, nga pala, hindi ba? Nakalimutan ko, yung cellphone. Hindi ba? Yung cellphone, pwede rin niyang gamitin. Ay sa bagay, kung dadaan ka ng dadaan ka muna ng legal ata. Yan na nga ang legal na naman, hindi ba? Nakukuha ka ng permit sa NTC para, ayan po ang problema dyan sa legal hindi ba? Pero yan ang ginamit po ng Indonesian authorities para matuntun nila si Alice Guo.
doon sa hotel, doon sa kwarto, nasiruin nila eh. O, kinatok nila, alis, sabi nila, alis, o. Naandun, hindi ba? Ay, bakit? Ito ba si Lucky Buloy? Walang cellphone ito? Ay, kahit 3 ang cellphone yan eh. O kahit na gumamit pa siya ng ibang cellphone, ay yung mga kasamahan niya. O, hindi ba? O, yan po ay sa technology. Hindi ba? Technology po yan. May aparatos o may mga technology. Pero ang pinakamabigat dyan, sa palagay ko lang ha, ang pinakamabigat dyan, noong ipinakita ni General Torre, yung mga aso na hindi mapakali, ayan po ay kung nabutasan nila yon, at halimbawa lang ikikwento ko lang ha, kung sakali na nabutasan yon at nagpadala sila ng aso doon na siguro 4 na aso o 6 na aso, ay lalapain yan eh. Opo, lalapain yan. Oo. Ayan nga siguro, kaya sumuko. Kasi ang aso po, hindi pwedeng magkamali ang aso ay 10,000 po o 100,000 times sa pag-smell ng tao. Yung ability ng aso. Kaya hindi magkakamali ang aso. O, anong gagawin? Ay aywan lang natin kung ginawa nila, no? Pero ako, alam ko yan eh. May mga asit sila na kukuha ng damit na pinagbihisan ni Kibuloy. Yung pinagkuhan niya. O, ngayon kukunin yun na hindi niya alam. Kukunin yun. Ay, mga asit nga yan eh. Mga intelligence gathering nga yan eh. Kukunin yung damit. O yung underwear, hindi ba? O ipapaamoy doon sa aso. Ipapaamoy yan. Kakabisahin ng aso. Ngayon, paglakad nila, alam na. O, hindi natatantanan yan pag naamoy yan. O, ganun po yan. Ay ako, kabisado ko yung aso. Pati nga multo, nakikita niyan eh. O, ikikwento ko lang po sa inyo ha. Mayroong tao na nakakakita talaga ng multo. Opo, mayroon talaga eh. Ngayon ay yung aso ay hindi mapakali. Mga 30 minutes, hindi mapakali. Nagtataka ngayon kasi gabi po gabi. Inuman po ito sa inuman. Ngayon, yung tao na nakakakita ng multo ay gusto na niyang umuwi. Bakit? Mayroon ako kanyang nararamdaman na may multo, sabi niya. May darating na multo, sabi niya. Ngayon, ito ng mga tao ay akala nagbibiro. Pero totoo pala kasi nung bandang huli, nakaamoy sila ng ibang klaseng amoy. Ibang klase talaga. Na hindi pa nila naamoy na malansa. Ganon. Ngayon, nung bandang huli na, umiiyak na yung tao na nakakakita ng multo dahil nakita na niya talaga yung multo. Higanti pala yung kapre na naandun na sa kanila. Ay umiiyak na siya. Ayan po. Pero yung aso, naaamoy siguro yung kapre. O, kaya yung aso ay talagang hindi mapakali yung mga aso. O, kinuwento ko lang po sa inyo, Ngayon ay ito si Kibuloy ay kahit na sumuko yan, pero nagipit na siya Nakasiruin na kasi Nakasiruin na yung bubungkalin nila o sisirain nila na tunnel. O kaya ay papasukin nila. Ay yun nga ang sinasabi ko Pag ang aso po ang unang pumasok ay talagang pag naglaban yan, ay yung tao dun sa loob, lalapain yan. Oh. Ay sinong makakapigil dun na kung ang nakalusot lang ay aso, hindi ba? Wala makakapigil yan. Oh. Ang una niyan ay dadakmain ang panyan kung may baril yan, yung kamay. Pero kung liig po ang sinasakmal ng aso. Oh.
Ay paano yan kung nasakmal na yung liig? Hindi ba? Oh, ayan po, yan ang mga basis ko. Bakit? Hindi pwede na hindi siya susuko eh. Oh, may intelligence gathering, may mga aparatos. O kasama na nga yung cellphone dyan eh. Palagay ko hindi lang nila sinasabi kasi nga baka kasuhan sila sa NTC o kasuhan sila na walang silang permit. Hindi legal yung pagkuha nila ng cellphone. O ayaw nilang sabihin. Pero palagay ko, nagagamit nila yan. Kaninong cellphone ang naandun? Sinabi ko nga dito sa Amerika, ang traffic dito ay namomonitor nila dahil sa dami ng cellphone sa kalsada. Kasi nga ang kutsi rito, halos iisa lang ang sakay eh. Parating ganyan, iisa lang ang sakay eh. O, pag dumami yung cellphone sa kalsada, heavy traffic na yan, sabi nila. Ayan po, hindi ba? Kaya namomonitor po nila kung saan yung cellphone ni Kibuloy, di ba? O, ngayon ay hahagipin ko lang po itong itong sinasabi ni doon sa hearing ng Senado. Hahagipin ko lang yung sinasabi ni Bato de la Rosa na tayo o lahat ng tao ay anak ng Diyos. Hahagipin ko lang po yan. Although na dito ay sinasabi na huwag nang i-discuss yung mga genealogy ng mga tao. Pero dito, i-discuss ko po sa Biblia po, wala pong nakasulat na ang tao ay anak ng Diyos. Na iyon lang ang topic. Walang ganun. Wala. O wala nakasulat na itong babae na ito ay anak ng Diyos. Na iyon lang ang topic. Hindi ganun eh. Wala. Ngayon, ang pinagkuhanan po na yan ay yung si Adan ay anak ng Diyos na binanggit. Si Adan ay anak ng Diyos. Pero hindi po yun ang purpose eh. Ang purpose niyan ay binanggit si Jesus Christ na anak ni Jose. Yan po ang pinanggalingan niyan. Si Jesus Christ ay anak ni Jose at si Jose naman ay anak ni ganito. Ay si ganito naman ay anak ni ganito. Hanggang umabot kay Adan ay anak ng Diyos. Babasahin ko lang po Luke 3 verse 37 hanggang 38. Pero pinaliit ko na lang ito kasi maraming verse ito kung manggagaling pa kay Jesus Christ. Kaya nabanggit yung nabanggit doon si David pero malayo yung David Dito na lang the son of Matisula, the son of Enoch, the son of Jared, the son of Mahalil, the son of Cainan, the son of Enos, the son of Seth, the son of Adam. Si Seth kasi ay anak niya si Adam, anak niya si Seth. Yun ang ibig sabihin niyan. Kaya pagdating kay Adam, the son of God ang sinabi. Ang ibig sabihin po nito, nagmula sa Diyos yung hininga. Yun po pero yung putik ay doon dyan sa putik nang galing. Yung hininga. Yun po ang ibig sabihin niyan. Remember, Adam, putik lang yun Pero nung hiningahan siya, became a living being o became a living soul. Yun po ang ibig sabihin yan. Ngayon ay yan siguro ang pinagkuhanan o yan ang pinakamalapit. Pero wala pong nabanggit na ako ay anak ng Diyos. Walang ganun. O ito ay anak ng Diyos. Wala pong ganun. Maari siguro ang binabanggit ay dahil ito ay mabuti, siya ay anak ng Diyos. O dahil siya ay peacemaker, ay tatawagin siyang anak ng Diyos. Ganun po yan. Dahil siya ay peacemaker, kung tatawagin siya ay anak ng Diyos. Ganun po yan. Ngayon, mayroon din na mababasa na our spirit will testify
to the Holy Spirit of God that we are sons of God. Magtitistify, mag-uusap yung Spirit natin at saka yung Holy Spirit ng Diyos. Parati pong may ganyan, pero wala pong sinasabi na ang tao ay anak ng Diyos, na wala nang sinasabi na iba. Kaya mali po nang sasabihin ni Bato de la Rosa na tayong lahat ay anak ng Diyos. Hindi po ganun. On the contrary, ang sabi po ni Jesus Christ ay siya ay dumating dito para tubusin tayo Kasi nga tayo ay nahulog sa kasalanan. Man commits sin because man is a slave of sin. At pinagsabihan ni Jesus Christ ang mga Parisiyo, kayo mga hypocrite kayo kanya. You are of your father the devil. Yan po ang sinabi, di ba? Ay si Jesus Christ naman hindi naman nagsalita ng deceits Hindi nagsalita. Hindi namutawi sa kanya kahit anong deceit. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. Kaya pag sinabi niyang ganun, totoo po yun. Pulin tayo Nahulog po tayo sa kasalanan. Kaya, ano ang sinasabi ni Bato na tayo ay anak ng Diyos? Hindi po. Pag tayo ay tinubos, doon lang tayo. At ang kaibahan po, si Jesus Christ po ay begotten. The only begotten. Ang ibig sabihin, nagmula talaga sa Diyos. Lahat nagmula. The only begotten. Ngayon, ito naman si Apollo Kibuloy, appointed ang sabi niya. Ay masalong kalukuhan yan. Wala po sa Biblia na sinasabi na ikaw ay ina-appoint kita, na anak kita. Wala pong ganon. Ang nakasulat ay yung ikaw ay ina-appoint kitang propeta. Yan po ang nakasulat. Ina-appoint kita ngayon. Si Jesus Christ, today I have begotten you. Kasi word lang siya Word of God na nagkatawang tao Kaya ang sabi niya, today I have begotten you. Pero hindi niya sinabi na ina-appoint kita ngayon. Wala ang ganun. Wala. Kaya lang ito si Kibuloy ay kurap nga Ginagamit niyang salita para kaunting aayusin niya ay siya ang appointed son. Lahat tayo po ay nakasulat sa Biblia, will live once and it is appointed for us to die once. Yun po ang nakasulat. Lahat tayo ay naka-appoint na mamamatay. Yun po ang nakasulat. Pero hindi po nakasulat na in-appoint tayo na anak ng Diyos. Wala pong ganun. Ay kaya nga lang ay hindi kasi sila si Bato de la Rosa ay hindi siya nag-aaral ng Biblia at malawang si General Torre kasi ang sabi niya ay son of God. Hindi po ganun ang sabi ni Kibuloy. Appointed son of God siya. Kaya doon mali na agad Pero okay na. Paraanin na natin yung kasi hindi nila alam yung pagkuhan ng mga word Appointed po ang ginagamit ni Kibuloy. Siya ang appointed son of God. Hindi niya sinabi na siya ay son of God kung hindi appointed son of God. Si Jesus Christ naman ay begotten. Ang ibig sabihin, nanggaling talaga sa Diyos. Natotoo naman. Na nagtestify pa ang Diyos dyan. Nagtestify siya. Ay yan lang kaya nga corrupt communication po corrupt communication ang pinairal ni Kibuloy na parang totoo, hindi ba kasi nga appointed lang hindi ba kaya parang totoo pero wala po sa Biblia kahit na isang verse lang na may inappoint na son of God. Wala po. Propeta pwede ambassador, today I have appointed you as ambassador. Ganun po yan. Ay pero siya ay appointed son. Ay pinaghalo-halo niya Pwedeng i-appoint yung tao na mabuhay na isa at mamatay minsan. Appointed. Yun nga may appointment na tayo. Yung mamatay. Ayun ang kinuha niya siguro. Kaya sinasabi ni Bato ay lahat tayo ay son of God Mali yun.
pag sinabi na Son of God ka, may kaakibat yan na description. May dinidescribe na iba. Pero hindi lang yun na ikaw ay Son of God. Hindi ganun. At sinabi ko na nga yung peacemaker they shall be called, tatawagin lang. Hindi pa Son of God, tatawagin lang sila na Son of God. Oh. At saka, yung sinabi ko, yung mga born again, yung spirit ng mga born again, mag-uusap yan, nakikipag-usap yan sa Holy Spirit, and they will testify that they are sons of God. Ayan po. At hindi po mababali yan. Kaya nga gumagawa ng mabuti yung mga tao na born again, kasi nga alam nila na sila ay anak na ng Diyos Kasi nagtitestify po, nag-uusap Hindi alam ng tao yan. Yung physical na, hindi. Spirit po ang nag-uusap. Nasa Biblia po yan. Yan ang isa ang function ng Holy Spirit. To testify that you are the Son of God. Ayan po. Nag-uusap kasi ay hindi nyo alam. Kasi nga, hindi nyo siguro nararanasan Ganun po yan. Kaya nga, yung about the law, ang sinasabi ko, kayang sundin yan ng may Holy Spirit na. Kaya yan. Kasi nga ay alam na niya yan Huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw. Alam na niya yan. Opo, hindi na kailangan na sasabihan pa siya o hindi na kailangan natatakot siya na baka siya ay mabilanggo. Hindi na kailangan yon. Ang ginagawa na lang niya ay yung pagmamahal sa tao. Ganun. Dahil nga siya ay iba na ang kanyang pag-iisip. Na born again na nga Ganun po yan. Balikan lang natin dito yung pilit na pinipilit ng mga Kibuloy supporters na sumuko daw. Ay anong pakialam namin yan? Ay di sabihin nyo yan. Huldi, sabihin nyo, hindi ba? Araw-araw yan ang sabihin nyo. Pero ganun pa rin ang resulta. Nakakulong na ngayon si Kibuloy. Hindi ba? Nagtagumpay na ang objective ni General Torre. Ay diwata pa naman hindi ba? Diwata. Kung tawagin nyo ay diwata, ay diyan kayo nagkamali. Hindi ba? Ano ang panama ni Kibuloy kung lalabanan niyang diwata? Ay lalo na yan doon siya nagtago sa lungga. Ay po yan. Ang diwata po ay yan ang ng mga diwata sa mga bato, sa mga lungga, sa ilalim ng lupa, hindi ba? Ay matatalo siya. Hindi ba? So ay sinubukan niyang labanan ang diwata, hindi ba? Ay wala talaga, hindi ba? Ako ay wala na akong oras may ikikwento sana ako yung patungkol dyan sa diwata, pero bukas na lang, na tunay na nangyari. Opo, tunay na nangyari. Ay barkada ko, pero bukas na lang po, ikikwento ko kung ano yung diwata na yan. Opo. Pero ang kwan po yan, nung sinabi si Sara Duterte na nasa langit na, ay doon na, ay wala na ito kako. Pinaglululo ko na lang ang salitang langit Hindi ba? Pinaglululo ko na lang pinagbibiro na lang. Kako mahahagip na ito. Hindi kako papayagan ng Diyos yan na pati ang mga salitang langit o yang ay na lang, binibiro na lang. Hindi ba nung tinanong siya saan na si Kibuloy, ay sa palagay daw niya ay nasa langit. Doon na ako nag-conclude na malapit na ito kako. Ayan po o sige po at hanggang dito na lang po at sana sa pakikinig po natin dito ay makakuha po tayo ng wisdom na nanggagaling po sa Diyos. Opo, yan po ang aking panalangin. At muli mga kababayan, mga binamahal, isang magandang umaga po sa inyo. Good morning po sa inyong lahat at hello po at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.